Mga Hukom, 3 Kabanata. Ito nga ang mga bansang iniwan ng Panginoon upang subukin ng Israel sa pamamagitan nila sa makatwid bagay sa mga hindi nakaalam mga pagbabaka sa Kanaan. Nang maalaman man lamang niyon ng mga salit-saling lahi ng mga anak ni Israel upang turuan sila ng pakikibaka, yun man lamang ng unay hindi nakaalam. Ang nangabanggit ay ang 5 pangulo ng mga Filisteo at ang lahat ng mga Kananeo at ang mga Sidonyo at ang mga Hebeo na tumatahan sa bundok ng Libano mula sa bundok ng Baal Hermon hanggang sa pasukan ng Hamat. At sila nga upang subukin ng Israel sa pamamagitan nila na maalaman kung kanilang didinggin ang mga utos ng Panginoon na kanyang niutos sa kanilang mga magulang sa pamamagitan ni Moises. At ang mga anak ni Israel ay tumahan sa gitna ng mga Kananeo, ng Hetheo at ng Amoreo, at ng Fereseo at ng Hebeo at ng Jebuseo. At kinuha nila ang kanilang mga anak na babae upang maging asawa nila, at ibinigay ang kanilang sarili mga anak na babae sa kanilang mga anak na lalaki, at naglingkod sa kanilang mga Diyos. At ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon, at nilimot ang Panginoon nilang Diyos at naglingkod sa mga Baal at sa mga Aseroth. Kaya ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel, at kanyang pinagbili sila sa kamay ni Chusan-Rishathaim na hari sa Mesopotamia. At ang mga anak ni Israel ay naglingkod kay Chusan-Rishathaim na 8 taon. At nang dumaing sa Panginoon ang mga anak ni Israel, ay nagbangon ng Panginoon ng isang tagapagligtas sa mga anak ni Israel na siyang nagligtas sa kanila sa makatwid bagay si Othoniel na anak ni Zenas na kapatid na bata ni Caleb. At ang Espiritu ng Panginoon ay sumakanya at siya naghukom sa Israel. At siya'y lumabas na nakibaka. At binigay ng Panginoon si Chusan-Rishathaim na hari sa Mesopotamia sa kanyang kamay. At ang kanyang kamay ay nanaig laban kay Chusan-Rishathaim. At nagpahinga ang lupain na 40 taon, at si Othoniel na anak ni Zenas ay namatay. At ginawang muli ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon, at pinatibay ng Panginoon si Eglon na hari sa Moab laban sa Israel, sapagkat kanilang ginawa ang masama sa paningin ng Panginoon. At kanyang tinipon ng mga anak ni Ammon at ni Amalek, at siya yumaon at sinaktan niya ang Israel, at kanilang inari ang bayan ng mga puno ng palma. At ang mga anak ni Israel ay naglingkod kay Eglon na 18 taon. Ngunit ang dumaing ang mga anak ni Israel sa Panginoon, binangon sa kanila ng Panginoon ang isang tagapagligtas, si Aod na anak ni Gera ang Benhamita, na isang lalaking kliwete. At ang mga anak ni Israel ay nagpadala ng isang kaloob sa pamamagitan niya kay Eglon na hari sa Moab. At si Aod ay gumawa ng isang tabak na may 2 talim, na may 1 siko ang haba, at kanyang ibinigkis sa loob ng kanyang suot sa kanyang dakong kanang hita. At kanyang inihandog ang kaloob kay Eglon na hari sa Moab. At si Eglon ay lalaking napakataba. At nang siya'y matapos makapaghandog ng kaloob, ay pinapagpaalam niya ang mga tao na nagdala ng kaloob. Ngunit siya nga ay bumalik mula sa tibagan ng bato na nasa piling ng Gilgal, at nagsabi, "Ako'y may isang pasubong lihim sa iyo, o hari." At kanyang sinabi, "Tumahimik ka." At siyang lahat na nakatayo sa siping niya ay umalis sa harap niya. At si Aod ay naparoon sa kanya, at siya'y nakaupong mag-isa sa kanyang kabahayan na pangtag-init. At sinabi ni Aod, "Ako'y may dalang pasugo sa iyo na mula sa Diyos." At sila'y tumindig sa kanyang upuan.
At tinilabas ni Yaod ang kanyang kaliwang kamay at binulot ang tabak mula sa kanyang kanang hita at isinaksak sa kanyang tiyan. At pati ng puluhan ay sumuot na kasunod ng talim at natikom ang taba sa tabak, sapagkat hindi niya binulot ang tabak sa kanyang tiyan at lumabas sa likod. Nang magkagayoy, lumabas si Yaod sa pintuan at sinarhan niya siya sa mga pintuan ng kabahayan at pinagtatrangkahan. Nang makalabas nga siya ay dumating ang kanyang mga alila at kanilang nakita, at narito ang mga pintuan ng kabahayan ay nakakandaduhan at kanilang sinabi. Walang pagsalang kanyang tinatakpan ng kanyang mga paa sa kanyang silid na pangtag-init. At sila nagaghintay hanggang sa sila'y nangapahiya. At narito, hindi niya binuksan ang mga pintuan ng kabahayan. Kaya't sila'y kumuha ng susi at binuksan, at narito ang kanilang Panginoon ay nakabulagtang patay sa lupa. At tumakas si Yaod samantalang sila'y nangaghihintay. At siya'y dumaan sa dakuran ng tibagan ng bato at tumakas hanggang sa Seira. At nangyari, pagdating niya ay kanyang hinipan ng pakakak sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang mga anak ni Israel ay nagsulusong na kasama niya mula sa lupaing maburol, at siya'y sa unahan nila. At kanyang sinabi sa kanila, sumunod kayo sa akin sapagkat ibinigay ng Panginoon ang inyong mga kaaway ng mga Moabita sa inyong kamay. At sila'y nagsilusong na kasunod niya at sinakop ang mga tawiran sa Jordan laban sa mga Moabita, at hindi nila pinayagang tumuwid doon ng sinumang tao. At sila'y sumakit sa Moab ng panahon yon may 10,000 lalaki, bawat lalaking may loob at bawat lalaking may tapang, at do'y walang nakatakas na lalaki. Gayon napasuko ang Moab ng araw na yon sa ilalim ng kapangyarihan ng kamay ng Israel, at ang lupa ay nagpahingang 80 taon. At pagkatapos niya si Samgar na anak ni Anat ay siyang nanakit sa mga Filisteo ng 600 lalaki sa pamamagitan ng panundot sa baka, at kanya ring iniligtas ang Israel. Mga Hukom, ika-4 na kabanata. At ginawa uli ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon nang mamatay si Ahod. At pinagbili sila ng Panginoon sa kamay ni Jabin na hari sa Kanaan na nagahari sa Asor, na ang puno sa hukbong yaon ay si Sisara na siyang tumatahan sa Asoret ng mga bansa. At dumaing ang mga anak ni Israel sa Panginoon sapagkat siya may 900 na karong bakal. At 20 taong pinagati niyang mainam ang mga anak ni Israel. Si Deborah nga, na propetisa, asawa ni Lapidot, ay naghukom sa Israel ng panahong yaon. At siya'y tumahan sa ilalim ng puno ng palma ni Deborah, pagitan ng Rama at Bethel, sa lupaing maburol ng Ephraim, at sinampas siya ng mga anak ni Israel upang pahatol. At kanyang ipinatawag si Barak na anak ni Abinoam mula sa Sedes Naphtali at sinabi sa kanya, hindi ba ang Panginoon, ang Diyos ng Israel ay nag-utos na sinasabi, yumaon ka at pumaroon ka sa bundok ng Tabor at magsama ka ng 10,000 lalaki sa mga anak ni Naphtali at sa mga anak ni Zabulon. At aking isusulong sa iyo sa ilog Sison si Sisara na puno sa hukbo ni Jabin, pati ng kanyang mga karo at ng kanyang karamihan, at aking ibibigay siya sa iyong kamay. At sinabi ni Barak sa kanya, kung ikaw ay sasama sa akin, ay paroroon nga ako, ngunit kung hindi ka sasama sa akin, ay hindi ako paroroon. At kanyang sinabi, walang pagsalang sasama ako sa iyo. Gawin mo ang lakad na iyong ipagpapatuloy ay hindi magiging sa iyong kapurihan,
sapagkat ipagbibili ng Panginoon si Sisara sa kamay ng isang babae. At si Deborah ay tumindig at sumama kay Barak sa Sedes. At tinawag ni Barak ang Zabilon at ang Nephtali na magkasama sa Sedes. At do'y umahon ng 10,000 lalaki na kasunod niya, at si Deborah ay umahong kasama niya. Si Heber nga na Sineo ay himulay sa mga Sineo, sa makatid bagay sa mga anak ni Hobab na biyana ni Moises, at tineo ang kanyang tolda hanggang si Ensina sa Saananim na nasa siping ng Sedes. At kanilang sinaysay kay Sisara na si Barak na anak ni Abinoam ay umahon sa bundok ng Tabor. At pinapagpisang magkakasama ni Sisara ang lahat niyang mga karo na 900 karong bakal at ang buong bayan na kasama niya mula sa Hasolet ng mga bansa hanggang sa ilog Sison. At sinabi ni Deborah kay Barak, "Tumindig ka, sapagkat ito'y ang araw na ibinigay ng Panginoon ni Sisara sa iyong kamay. Hindi ba lumabas ang Panginoon sa harap mo?" Sa gayoy lumusin si Barak mula sa bundok ng Tabor, at 10,000 lalaki ang kasunod niya. At nilansdag ng Panginoon si Sisara at lahat ng mga karo niya at ang buong hukbo niya ng talim ng tabak sa harap ni Barak, at lumunsad si Sisara sa kanyang karo at tumakas na tumakbo. Ngunit nabol ni Barak ang mga karo at ang hukbo hanggang sa Hasoret ng mga bansa, at ang buong hukbo ni Sisara ay nahulog sa talim ng tabak. Walang lalaking nalabi. Gayun may tumakas si Sisara na tumakbo sa tolda ni Jael na asawa ni Heber na Sineo, sapagkat may kapayapaan si Jabin na hari sa Asor at ang sambahayan ni Heber na Sineo. At sinalubong ni Jael si Sisara at sinabi sa kanya, "Lumiko ka, Panginoon ko. Lumiko ka dito sa akin, huwag kang matakot." At siya lumiko sa kanya sa loob ng tolda, at siya tinalukbungan niya ng isang banig. At sinabi niya sa kanya, "Sinasamo ko sa iyo na bigyan mo ako ng konting tubig na mainom, sapagkat ako'y nauuhaw." At binuksan niya ang isang balat na sisidlan ng gatas, at pininom niya siya at tinakpan siya. At sinabi ni Sisara sa kanya, "Tumayo ka sa pintuan ng tolda at mangyayari na pagka ang sino man ay darating at magtatanong sa iyo at magsasabi, 'May tao ba riyan?' na iyong sasabihin, 'Wala.' Na magkagawi kumuha si Jael na asawa ni Heber ng isang tulos ng tolda, at kumuha na isang pamukpok sa kanyang kamay at naparoong dahan-dahan sa kanya, at itinusok ang tulos sa kanyang pilipisan at pinalagpasan siya hanggang sa lupa, sapagkat siya ay nakatulog ng mahimbing. Sa gayoy ng lupaypay siya at namatay. At narito, sa parang hinahabol ni Barak si Sisara, ay lumabas si Jael na sinalubong siya at sinabi sa kanya, "Parito ka, at ituturo ko sa iyo ang lalaki na iyong hinahanap." At siya naparoon sa kanya, at narito si Sisara ay nakabalagtang patay, at ang tulos ay nasa kanyang ulo. Gayon, pinasuko ng Diyos ng araw na iyon si Jabin na hari sa Kanaan sa harap ng mga anak ni Israel. At nanaig ang kamay ng mga anak ni Israel ng higit at higit laban kay Jabin na hari sa Kanaan, hanggang sa nagiba nila si Jabin na hari sa Kanaan.